Alright, magandang araw po mga kababayan. Ako po si Parak TV. At ito na po ang pinakahihintay ng lahat. Ang ating Vice President Inday Sara Duterte, binanata na po itong si Auntie Claire. Paano hindi ka babanatan? Basura pala ang lumalabas sa'yo, Auntie Claire. Ito po ang balita at bibigyan po natin ng reaksyon. Basura ang lumalabas sa bibig ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro. Yan ang maanghang na pahayag ni Vice President Sara Duterte. Giit ng pangalawang Pangulo, nakakahiya sa buong mundo na ganyan ang klase ng taong nagsasalita para sa tanggapan ng Pangulo. Si Jason Rubrico sa balita. Hindi na napigilan pa ni Vice President Sara Duterte na muling banatan si Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro sa harap ng sunod-sunod itong patutsada. Sa pinakabagong yugto ng bangayan, kinontra ni VP Sara ang pahayag ni Castro na tila wala na siyang magandang nasasabi tungkol sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Paano naman po may magandang masasabi ito? Wala naman tayong nababalitaan ng mga major accomplishment nito ni Mr. President, di ba? Yung 20 kilo na bigas, mga kababayan ko sa Bisaya, lumabas na, subalit pinahinto muna. Kung kailan kasi maghahalalan, mga kababayan ko, magkakaroon ng 20 pesos na bigas, di ba? Ituloy muna natin. Giit ng Vice Presidente, hindi siya ang nagpasimula ng iringan. Depensa niya, nagsasalita lamang siya bilang tugon sa mga naunang maaanghang na komentong ibinabato ni Castro. Mga pahayag na para sa kanya ay walang laman kundi puro basura. Nako, basura. Auntie Claire, basura. Itong iyong mga komento. Diba? Paano yan? Ngayon ikaw naman ang binalikan. Ikaw naman ang binanata ni Vice President Inday Sara Duterte. Yari ka ngayon dyan. Kasi ito kasi si Auntie Claire, nakatuto kasi sa mga Duterte. No? Ipagmalaki mo rin kasi minsan kung ano ang mga accomplishment ni Bongbong Marcos. Yan ang kailangan malaman ng mga Pilipino. Hindi yung nakatuto ka doon sa mga Duterte. Tuloy natin. Ganun din naman sa kanya, ma'am. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. Sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, ma'am, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Hindi rin pinalampas ni VP Sara ang hamon ni Castro na iangat ang diskurso at gawing basehan ang datos imbes na politika. Pero giit ng pangalawang Pangulo, si Castro mismo ang unang gumamit ng politika at ng kapangyarihan ng Office of the President para umatake. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya? Dagdag pa ni VP Sara, kaya't puro pag-atake umano ang ginagawa ni Castro laban sa mga hindi kaalyado ng Pangulo ay dahil wala itong maibalitang nagagawa ni Marcos Jr. para sa bansa. Napakalinaw po mga kababayan. Puro pag-atake. Akalain mo yung Office of the President ay gagamitin mo para atakihin itong mga hindi nyo kaalyado. Mahiya naman kayo sa mga mamamayang Pilipino. Ang buong mamamayang Pilipino ay nakatutok sa inyo kung ano ba talaga yung mga issue ng lipunan. Pero kayo, Duterte. Ganun lamang. Sino ba nag-uutos dyan? Tuloy natin. Sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan.
Frankly, wala kasing Ang tanong mo kasi dyan, Madam, may ginagawa ba para sa bayan? O, nabalitaan nga po natin, di ba, nagbenta ng 350 tons pa ng ginto. O, tapos mangungutang, napakalaki ng utang natin. Paano ngayon yan? Ha? O, nagbenta ng ginto, tapos yung utang natin, lumulobo, lumalaki. O, wala na bang pangayuda? Ito kasi yung napakahirap eh. Tapos tayo magtatanong kung saan napunta yung mga napagbenta na ganyan ay hindi po tayo, wala pong isasagot sa atin yung mga yan eh. Hindi po nila may isasagot. Oh, ang tanging pong gagawin ng mga yan eh, no? Ipatawag yung mga vloggers, kasuhan yung mga vloggers. Oh, tuloy natin si Ma'am. ginagawa yung CBTM para sa ating bayan. Kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay. Para sa Diyos at sa Pilipinas. Grabe, talagang basura mga kababayan. Oh, speaking of basura, yun nga pong 20 kilos na bigas, hindi makalusot eh. Oh, dahil ito ay kanilang nilabas nitong ngayon bago mag-eleksyon dahil alam nila na mahina ang kapit nila, mahina sila sa dating sa mga tao doon sa Visayas, kaya doon po una na nagano po ng bigas, naglabas. At tanong dito, ito ba ay makukontinuous natin? Luzon, Visayas, Mindanao, mabibigyan ba? Oh, at magandang klase ba ito? Or ito ay kasama sa kanilang pamumulitika? Kung maalala nyo po mga kababayan, noong 2022, ito po si Marcos Jr. ay nangako ng 20 pesos na kilo ng bigas. Subalit hanggang ngayon, ayan na, ngayon lang nila nilalabas na malapit ang eleksyon. At syempre, may banat din po dyan ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Ito po, alamin po natin. Mahirap. Ma'am, pinatigil na po ang distribution ng 20 pesos na bigas. Ano sa tingin niyo naging sunod? Kaya ito dahil sa sinabi niyo nga po na very untimely siya for the timely for the election. Parang hindi naman siya pangalaman sa election. Oh, yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nalulungsa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa atin. Alam niyo po kasi mga kababayan ko, pagka ganitong panahon ng eleksyon, ay kailangan tayo ng mga politiko na yan. O kaya kung ano-ano ang pinapangako sa atin para makuha yung matamis natin na boto para sa kanila. Subalit tayo dito sa channel natin, Vote Straight Duterte tayo. Bahala na kayo sa dalawa. Kayo na yung magdagdag ng dalawa. Uulitin ko, Vote Straight Duterte, mga kababayan. O ayan, ito kasing distribution ng bigas na to ay hindi kasi napapanahon. Kaya ipinatigil din ng COMELEC. Siguro pagkatapos ng eleksyon, kung talagang meron silang ibebenta na 20 pesos ang kilo ng bigas, mga kababayan ko, ay doon nila ilabas. At nationwide dapat. Dapat buong Pilipinas, talagang makabili po. Kung talagang meron talaga. Kung talagang marami at maganda ang klase. Dahil nyo dito sa Maynila, dahil di lang naman mga taga-Visayas ang nangangailangan ng bigas. Kami rin, mga taga-Luzon, yung mga kababayan natin sa Mindanao, napakasakit ho kasi dito. Sabi nga po ng ating Vice President Inday Sara Duterte, ay napapaglaruan po. Napapaglaruan po tayong mga mahihirap. Lagi po tayong talo Gamit na gamit po nila yung mga mahihirap na katulad natin dahil kung ano-anong pinapangako nila at pag nakaupo na po yung mga yan, mga kababayan, wala na. Di ba? Yung mga ayuda, di ba? Nagbibigay ng mga ayuda bago mag-eleksyon. Sana lahat nakatanggap na ng ayuda. Dahil muli, pera po natin yan. Kailangan yung tanggapin yan. Huwag kayong mahiyang tanggapin, pero huwag nyong iboto yung mga politiko na gumagamit ng ayuda para po sila ay iboto. Wala pong magandang gagawin yan kapag po yan ay nakaupo na, nakakuha na ng pwesto sa gobyerno. So mga kababayan, Vote Straight Duterte,
Ilang araw na lamang po at halala na. Kailangan po nating ipakita ang puwersa natin. Uulit-ulitin ko, vote straight Duterte, mga kababayan. At syempre, meron tayong meeting di avance ito sa May 8. Abangan po natin ito, ang detalye. So hanggang dito na lang muna. Muli, mga kababayan, ako po si Parak TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Ayusin po natin ang Pilipinas. Vote straight Duterte.